Ayan guys, nakita si Justin. Ayaw mag-t-shirt. Ready for the mukbang show. Hi guys! Welcome back to another episode of our Mukbang Challenge. Welcome to another episode of our Mukbang Eating Show! We are your hosts. I am Chris and I am Justin. so today, ang kakainin natin ay mga Filipino foods. By the way, eto guys, this episode is sponsored by Miss Pam. Miss Pam, if you're watching, kain tayo. Okay, sabi ni Miss Pam, by the way, since Miss Pam is from the States, she always orders food online through philfastfood.com. Adi, please tell them about the food that we have. Then napili ni Miss Pam puro mga Filipino food, which is sobrang okay, Miss Pam. Very good choice. Napili niya yung crispy pata from Jerry's Grill. Ay, ito yung Putok Batok Edition. This episode is Putok Batok Edition. Tapos yung isa pang napili ni Miss Pam ay bulalo. Yes, there. At ano to? Ano tawag dito lang? Ano ba to? Adobong kangkong? Kanina si Chris nag-post siya ng mga tanong kung ano yung mga pwede namin pag-usapan sa mukbang challenge na ito. So, puro shoutout yung mga lumabas, which gagawin namin mamaya din naman. Pero ang isang topic na nag-stand out, kasi kaisa-isang topic lang na na-suggest, is how our marriage changed our lives. Yes! Usapang may asawa. So, thumbs up this video kung wala kayong love life. And leave me some heart comment down in the comment section kung may love life kayo. Ayan guys, magpapa-shoutout lang. Unang-una, sina Junel Rayos, Ubtrends, hello! May isa pang shoutout kay Jan Marie de la Virgin. Pa-shoutout po. Hi, Jan Marie. Guys, by the way, do you like our wooden bowls? Nabili namin siya sa Japan Surplus. Parang isang set, 200 pesos. 4 na maliit, isang malaki. Pag napunta kayo dito sa bahay namin, malamang 90% ng mga bagay na nakikita nyo ay galing sa Japan Surplus. Tamang-tama, kung pinanood nyo yung vlog, bago tong video na ito or we will just put the vlog in the I button right up there. Kagaling ko lang ng gym. Nagaling lang, tapos pinuntahan ko sa habang nag-gym session siya. Nakita ko siya tulala sa isang corner. Alam niyo ba si Justin, between me and Justin, ang seloso ito. Dahil masakit ang paa niya, hindi siya makapag-gym. Sabi ko, ako na lang mag-gym. May onti nagulat ako, nakadungaw sa labas. Eh, paano ba naman kasi yung gym, saka yung doktor, isang building lang, sa taas ka lang. Di siya na tinignan na kita. Pa-shout out kay Yabi Chubby on YouTube, Facebook, Instagram. I think meron natin siyang YouTube. Si AJ Yabut. Siya ang nag-request nito pag-usapan yung married life. Oh, yun pala. Paano ba nagsimula yung love story natin, Daddy? Kwento mo sa kanila. Siyempre na natin, di ba? Hindi pa. Kwento mo nga Ano ko yun? Dati, parang meron kaming isang common place na pinupuntahan kasama yung kuya niya. Yung kuya niya bigyan mo ng timeline. Mga 2000 na yun. 2007, 2008. Nagkita na tayo noon. Kasi yung kuya niya, kakilala ko. Kabarkada ko din sa basketball. Kaya, nung nagpunta kami doon, nakita ko na siya. Eh, nung time na yun, medyo madilim. No? Tapos, buti ako nakita mo, ikaw hindi kita nakita. Kaya nga madilim. So, noong nagkakilala na kayo, pinakilala kami briefly ng kuya niya. Sabay, parang, sinabay niya din ako noon pa uwi. Balikan mo ng ganito yon, mali-mali yung sinasabi niya. Kasi ganito nangyari. So, ito na nga. Meron kaming, parang Sunday school, basta parang isa siyang religious institution na pinupuntahan. Sa may Maynila yon, okay? Tinatawag namin siya na MIR. Anyway, that's not relevant. So, nandun ako to hang out with my friends. Pagkatapos, nakita ko yung ex ko doon. So, nagmamadali ako na nagpasundo kay kuya. Tapos dumating tayo. Paano nagpasundo? Nag-basketball rin kami dun eh. Hindi, sabi ko sasabay ako sa kanya. Oh. So, ano tawag doon?
Pero hindi kami pumunta solely para doon sa sunduin ka. Bala ka. Tapos, Tuloy mo na yung kwento. tapos yun, nakita kami. Tapos nung time na yun, sa pagkakaalala ko, naka-skirt si Chris. Hindi naman ako sobrang nagandahan kasi yung kuya niya tsaka siya, magkamukhang magkamukha. Kaya hindi naman sumagi sa isip ko na ligawan siya kasi baka mamaya. Pag inalikan ko si Chris, ma-imagine. Kaya hindi sumagi sa isip ko na ligawan siya. Noon, sa mga 2000... So, ang ligaw, ang pag-consider mo sa nililigawan kung mahalikan mo, ano itsura? Siyempre, I'm thinking way ahead. Baka mamaya pag naging tayo, siyempre. Feeling ka, mali mo lang date lang gusto ko sa'yo. Alam ko naman na hindi. After, next na natin na pagkikita ay isang parang conference ng mga single sa church natin. Hindi kita nakita. Ako lang nakakita sa kanya. Nakita ko siya noon, nakasuot siya ng mahabang dress. Tapos akala ko, sabi ko, ang tangkad naman pala niya. Ay, boyfriend number 2. Nung nakita ko siya, sabi ko, matangkad naman pala yung kapatid ni Renela. Tapos, maganda, hindi naman pala sila magkamukha totally niya. Tapos nakita ko na siya noong time na yon. Para mga 2000... Pero nasaan mo na ako. Feeling nga, hindi. Feeling mo. Anong year yun? Kalimutan, 2008? 2000... 2015, 2012. Yun. Yun, nakita ko na siya noon. Tapos yung same na gabi na yun, kayo nag-break, diba? Hindi, yung ex-boyfriend ko nung tatanga-tanga, sinurprise ako doon sa parking lot. Tapos for some reason, hindi ko alam kung ano ginawa ko. Biglang iniwan ako sa parking lot. Hala siya. Buti na lang may dala ko sa sakyan noon. Going back. Tapos yun, kaya next na namin na pagkikita ay sa preparation ng kasal ni kuya mo. Kasi, ano ka doon? Best man. Ako? Flower girl. Maid of honor. Pero bago pa lang Maid of honor / ano ko, makeup artist / wedding planner nung sister-in-law ko. Ayun. Parang before sila ikasal, parang may inattendan kami na kaming apat, kuya mo, tsaka si Jennifer. Relevant na yun. Move. Hindi, teka, relevant yun. Yung time na yun, nung kumakain kami, hindi ko siya pinapansin. Nagpapakitang gila. Gusto sumama sa usapan namin, hindi ko naman kinakausap. Parang tanga, diba? Apat kami, tas ang kinakausap niya lang, yung tatlo, halata na meron siyang something sa akin. Ba't ayaw mo sa akin? Bakit ka nagpapakitang gila sa akin? Hindi ako nagpapakita ng gila. Naalala ko pa, tingin mo sa akin, gumagano'n ka. Parang gusto mo, sige, saan ang papili mo? Siya mo gusto matulog na lang. Make the long story short, sineduce niya ako nung araw. Mag-comment nga kayo down below. So tingin nyo, sino nagsasabi ng totoo? Ako o siya? Kaya yung pagsiseduce niya, ito na, medyo nahulog na din ako. Ganito yan guys. Ako kasi, marami kong barkadang lalaki. Lagi nila sinasabi sa akin, ang unang mag-I love you, talo. So, nung aking kadalagahan, I date a lot of men, pero never ako nagsabi ng I love you first. Sino kayo nagsabi ng I love you first? Ako, pero hindi ka lang umaamin. Posibleng hindi mo pa ako gusto nun. I like you, but what I never said I love you is Muski. Matagal pa bago ako nag-I love sa'yo. Ito. Shout out kay Jen Roraldo. Tapos, shout out din kay Giselle Alconcel. Kay Rachel Clemente. Week after nung kasal ni kuya niya, nag-date kami. Tapos, Friday yun. Wait. Ikwento mo ba tayo umabot sa date? Actually, it's not a date for me. Nung papunta sa reception, wala akong dala sa sasakyan, nakasabay ako sa sasakyan niya. So, may mga gamit siya sa likod. Na nung bumaba ako at nung umuwi na kami, accidentally, yung mga assistant ko, nasama yung mga aklat niya, mga libro niya. Ngayon, sa Facebook, nagpupumilit siya na mag-meet kami para ibalik ko sa kanya. Sabi ko, ipapaship ko na lang. Kasi I'm busy, you know. Tsaka hindi ko naman talaga siya type. Tapos,
Tapos, Type here before nun, nagmamakawa ka sa kuya mo na gusto iset ko up ako. ipakilala ka sa akin ni Kuya as a rebound guy, no? Posible wala kang gusto. Naisip mo rin yun. Alam mo, tensyonado to. Tapos, sige, tuloy mo yung kwento mo. Yung kwento mong made up. Okay. Tapos, nagpupumilit siya, sabi niya, di nung napadala na sa kanya yung package, yung mga libro niya. Sabi niya, gusto niya daw makabawi, gusto niya daw mag-thank you. Bakit kaya nung hindi na tayo mag-shota, bumabawi ka ngayon, mag-asawa na tayo? Kung sasabihin mo, ugali mo yun, utot mo. Nabawi naman ako. Kaya kilala kita hanggang gulugod mo, simula ulo hanggang paa. Kaya yung mga lalaki na yan, iba ugali niyan bago ka pakasalan. Gumanda ka, pumangit. Naging totoo. Nagpupumili siya, ang kulit-kulit niya, sabi, hindi, gusto kong makabawi. Ayun, nilibre niya ako ng shawarma. Tapos akala ko, di kinukulit niya ako. So may feeling ako, oh, maybe this guy is interested in me. Tapos kung kumakain kami ng shawarma, di kain kami ganyan. Sabi ko, sa lahat mo naman nakakainan, ba't ito? Eh, ang kalat-kalat nun, pag kinain mo, di ba? Tapos tumutulo-tulo siyang ganyan. Tapos, syempre, noong mga panahon na yun, payat pa ako, lagi ako nag-jejeta, hindi ko na uuubos yung isang serving. Inubos niya yung tira ko. Yun na yung signal sa akin na, he doesn't like me. Because none of the guys that I used to date before would finish up the food na sinerve sa akin. Di kasi ako best foot forward kung ano ako talaga. Pero hanggang ngayon, kaya tinamang taba-taba ko na. Following day, hindi niya kaya na wala ako. Nag-ask siya kagad ng second day. Ano naman ako yun? Di ba? Nagpagupit lang ako yun, tapos sabi ko, bibili akong pulpo. Sorry ka, samahan mo ko. Huwag kang sinungaling! Huwag kang sinungaling, ha? Yun yung meron pang paso dito sa puti ng pantalon. Nasa pa kayo doma ko, ang gagaling ko lang na client meeting. Nasabi niya, tinatanong niya kung nasan ako, tapos bigla sabi niya, ay ako din, palabas ako, bibili ako ng pulbo. From Fairview, bibili siya ng pulbo sa Trinoma. Hindi, niyaya mo kaya ako na, mukha hindi mo. na pumunta dito. Hoy, huwag kang sinungaling, ha? Pupunta ba naman ako ng Trinoma galing Fairview? Huwag kang sinungaling. Tapos yun, kaya ilang years ago na yun? Almost 2 years. Naka? Oo, lampas 2 years na. Ito na kami ngayon. So, how has marriage changed you? Ano? Ang hirap sagutin, di ba? Changed me? Sige ka. Ano ka? Spotlight ka ngayon. Yun. So, yun na nga. So, yun na nga. Sa akin, mas conscious na ako sa time. Okay. On our wedding day, he's an hour late sa call time sa photoshoot sa hotel. Gagalaitin na yung nanay ko, ayaw na nga ituloy yung kasal eh. Mahirap naman pag nagmamadali masyado, makakasira ng makakasira ng poise. O, kaya pag nanganak ako, bata na. Pagpuntahan mo ako. Anyway, shout out ka! Yasmin Logimente! Sa akin, ang isa pang nagbago mula nang nag-asawa ko, and nalaman ko na yung mundo, hindi lang pala sa akin umiikot, na mayroon pa akong asawa na kailangan ko alagaan. Bago ako umalis, lagi kong sinisigurado na meron akong kiss, meron akong himas sa kanya. Kahit hindi niya maramdaman, pero alam ko na nararamdaman niya yun. Kasi, ito ba na, hindi mo ba mararamdaman yan? Hindi, yun na yun sa mga gusto ko naman kay Jasmine. Hindi siya maalis ng bahay ng hindi niya ako kinikiss. Unless nag-away kami that day, diretso yan sa pinto. oh, excuse me Pinikiss pa rin kita kahit ay, mukha mo! Dire-diretso ako sa pinto pag nag-aaway tayo. Hindi kayo Hindi mo lang nararamdaman kasi tulog na tulog ka. Andito ako nanonood TV, tapos pag visit ka, dire-diretso ka umalis. Dahil ako'y busog na, kumuha na ako ng dessert sa ref. Ito yung Toffee Delights. Nabibili ito sa Robinsons for 100 pesos. Ay, nako. Grabe, guys. Once matikman nyo to, Dati inuwihan kita niya di ba? Oh, galing New Zealand. Ito, nag-uwi sana ng chocolate. May kagat na. Ganyan yan eh. Sa bahay na ito. Ay, di ba nanonood kayo ng vlogs ko? Kaya ako naglalagay ng bell sa ref. Para malaman ko kung kailan mo kinukupit yung mga chocolates. Ako, hindi naman ako kumakain masyado ng chocolate Ice cream. Ice cream, Pero chocolate, hindi ako sobrang hilig. Hilig. Hindi,
Ano, hindi ba ilig? Ano ba talaga? Pilig din. Hindi. Grabe, Daddy. So, that's it, guys. Tinapos na kagad, inaantok na ako. Ikaw na mag-outro lang. Thank you for joining us sa aming mukbang show. Sana natuwa kayo. At sana na-enlighten namin kayo sa aming mga pinag-usapan. Maraming salamat talaga sa napakasarap na dinner. Ay, ako. May announcement ako. Sakit yung chat ko sa busog. Yan, guys. Thank you so much for watching. Kung nag-enjoy kayo sa aming second episode of our eating show, make sure that you give this video a thumbs up. And also, kung may mga recommendation kayo na kainin natin sa susunod, please leave that as a comment down below. And we'll see you next time. Bye, guys! Bye!